Mga ka-RSP, matapos sa malakas na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao kahapon, agad din kumilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamayan roon, lalo na mga naninirahan sa mga baybaying lugar. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, malapit sa dagat ang pinagmulan ng pagyanig. Isang banta ng pagkakaroon ng tsunami na hanggang ngayon ay patuloy na binabantayan. Kasama sa mga nangunguna sa pagmamatsyag at pagresponde ang Philippine Coast Guard. Kaya naman ngayong umaga, mapapayan po natin si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard para sa mga update tungkol sa tsunami warning. Magandang umaga po ma'am at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. This is Profi. Good morning po. Yes, Prof. Magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Ma'am Noemi, ano na po ang pinakabagong sitwasyon sa mga baybaying lugar na minomonitor ng Philippine Coast Guard matapos po yung naging malakas na paglindol? Well, Prof, pagdating po sa monitoring ng Philippine Coast Guard, ngayon po as we speak, suspended pa rin po yung mga travel po natin, regardless of the gross tonnage ng barko at mga watercrafts sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, Tubalangonan, Jose Abad Santos at Jensan City. At patuloy pa rin po ang ating coordination with the coastal communities to be more observant po, particularly since of course meron pa rin po tayo inaasahan ng mga possible aftershocks. At again, sumunod po sa mga lokal na direktiba, particularly sa pagkakandak po ng evacuation po natin. So yan naman po isinagawa natin kahapon, Prof, katuwang yung iba't ibang ahensya na patuloy pong paalalahan ng publiko na maging mapagmatsyag po. At again, yung posibleng pagtaas po ng ating mga alon sa karagatan. Ma'am, ano na po yung mga agarang hakbang na hindi pong ipinatupad kaagad, no? Matapos matanggap yung ulat tungkol po dito sa pagyanig, ma'am? Unang-una, Prof, nag-issue po tayo ng notice to mariners nung natanggap po natin ito information from the PHIVOLCS. At hinikaya din po natin ang lahat na may-ari ng mga sasakyang pandagat na nakadaong sa patalan at sa mababaw na bahagi ng karagatan na mahalagang lumayo po muna sa baybayin ang mga barko dahil sa pag may tsunami alert, Prof, mas mapanganib po ang epekto nito kapag malapit sa Pampang. So sa malalim na dagat, karaniwan hindi po gano'n nararamdaman ang tsunami dahil sa mababaw ng alon, mahabang pagitan ng alon. So samantalang sa baybayin, Prof, ay tumataas at lumalakas ang alon na posible pong magdulot ng matinding pinsala, hindi lamang po sa kanilang mga sasakyang pandagat at particularly kung meron pong lulan ng mga pasahero at mga tripulante. Okay, may mga nagsasagawa na po ba ng preemptive evacuation sa coastal communities dahil po dito sa banta ng tsunami ngayon, ma'am? Kahapon po, Prof, nagkaroon tayo ng preemptive evacuation sa area po ng Lebak sa Sultan Kudarat. Kasama po yung pag-evacuate natin dyan sa mga teachers and students po ng Gestoni Elementary School. Nag-provide na rin po tayo dyan ng ating relief assistance. So kahapon po, we were able to safely rescue halos 1,695 individuals po dyan. And bukod po dyan, Prof, nagkaroon din po tayo ng assistance sa area po ng Jensan sa may Labangal, sa may Miguel Street, Dadangas, Barrera, and Manzanita Street. At ngayon din po, Prof, nakadeploy na rin po hindi lamang po ang ating mga tauhan, kasama rin po ang ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs, particularly sa area po ng Kalumpang, General Santos City. Okay. Ma'am, so I understand based on your answers, most of the residents were cooperative with this, no? Paano po tinitiyak ng PCG na nakarating agad sa mga residente itong mga tsunami warning o yung evacuation advisories, ma'am? Prof, usually meron po tayong contact sa ating mga coastal barangays, no? Marami po tayo naka-deploy na mga Coast Guard stations po natin dyan at meron naman po tayo usual coordination and communication with the coastal barangay. So madali po nating napahatid itong information nito bukod sa pagsasagawa po ng seaborne patrol at coastal patrol sa mga areas na posibleng maapektuhan itong tsunami warning na ito. Okay, siguro ma'am, para lang din po maintindihan na rin at malaman na rin iba nating kababayan, hindi lamang po din mo sa mismong lugar na yon, for the sake of everybody's information, we want to know ano po ang mga protocol na dapat sundin ng mga naninirahan malapit sa dagat kapag may inilalabas sa tsunami warning? Well, pagdating po, pag meron tayo na-receive na information na may tsunami warning, unang-una dapat po talagang gawin, Prof, ay lumikas na
sumunod po sa evacuation protocols na ibibigay po ng lokal na otoridad. May mga identified naman po yan na mga evacuation route po. So sumunod po tayo doon. And then pangalawa, ang tsunami, Prof, ay maaring dumating in a split minute. So dapat umakyat po tayo sa pinakamataas na lugar, kung meron man po sa ating area. Dahil definitely, pag etong tsunami ay darating, sunod-sunod po na lakas ng alon ang posibleng humampas. Kaya po usually ang ating pong immediate reaction and action pagdating po sa mga information about tsunami. Okay, paano po nakikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard naman po sa mga local government units naman, sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa panahon ng ganitong sitwasyon, ma'am? Prof, ngayon po naka-activate ang Incident Command System ng ating Local Disaster Risk Reduction Management Office. So usually po ang ginagawa natin, lahat po ng ating resources na makakatulong po sa pagsasagawa ng rescue operations ay i-check in po natin yan sa ICS. Usually naman po pag ganito mga panahon, we are maximizing all the resources of all the agencies kasi ang direktiba naman po ng ating Pangulo is always whole of the government approach. So kahapon po, upon receipt of this information, ay nakapag-check in na po lahat ng ating po mga resources sa mga respective local DRRMs po. And then that's the time po that all the instructions, lahat po ng deployment natin ay manggagaling na po sa local DRRM. I understand, ma'am, also na may mga naka-assign naman po PCG personnel po dyan sa mga coastal areas. Pero as of this moment, may mga deployment po ba ng karagdagang Coast Guard personnel o assets sa mga lugar na maaaring nangangailangan din po ng agarang tulong? Yes, tama po kayo, Prof. So kaninang umaga, alas 3 ng umaga, ay nakarating na po ang additional personnel po natin na galing po sa Cagayan de Oro to augment po yung ongoing rescue efforts ng mga kasama po natin sa Sarangani. Yan naman po ang direktiba ng aming commandant na si Admiral Gavan, na ang lahat ng kalapit na mga probinsya at mga regional offices na meron pong Coast Guard operating units ay susuportahan po ang ongoing effort po natin dito sa Sarangani. Okay, ano naman po yung kalagayan ng mga operasyon sa mga pantalan at biyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga apektadong lugar, ma'am? Well, una nabanggit ko kanina, Professor Fif, itong ating mga suspended na mga trips. Ngayon po ay wala pa rin po na itatanggap na posibleng lift neto. So yung area po ng Sarangani, Davao Occidental, Balangonan, Jose Abad Santos, at Jensan, suspended pa rin po ang trips po niyan. Okay, paano naman po ninyo natitiyak yung kaligtasan naman ng ating mga mangingisda at di ba pa nagtatrabaho sa dagat sa panahon po na ganito may babala ng tsunami? Well, ang unang ginagawa po natin dyan, again, hindi lang naman po Philippine Coast Guard ang nagsasagawa ng ganyang mga tulong sa ating po mga mangingisda, kasama rin po, of course, yung Office of the Civil Defense. Sa Philippine Coast Guard naman po, ang ating po mandato dito is ensure po yung safety ng ating po mga mangingisda. Kaya kahapon po, tayo rin po ay nagbigay ng paalala sa kanila na kung maaari ay huwag po munang pumalaot habang meron po nakataas na mga tsunami warning. Again, posible po ito na magbibigay o magdadala ng malalakas na alon at would compromise the safety of our fishermen po. Okay, para naman po sa mga kababayan natin na nakatira malapit po sa mga baybaying dagat, ano-ano po mga senyales na dapat nilang bantayan kung may posibleng tsunami? Well, una-una, Professor, yung posibleng pagtaas po ng alon na sunod-sunod yung pagdating ng alon sa baybayin. Yan po ang isa sa mga senyales po natin na posibleng magkaroon po ng tsunami. So kahapon, after the conduct of our sea patrol, sa area po ng Barangay Tambler, sa may Maasim, General Santos City, may mga nakita po tayong konting paggalaw ng karagatan dito. Kaya naging maaga rin po tayo sa pagre-remind sa ating mga kasamahan at sa mga fisher folks po natin na kung pwede ay lumisan po muna malapit po sa baybayin at kung pwede magkaroon po muna sila ng evacuation plan at sumunod sa direktibo, particularly sa pagpunta po sa mga designated evacuation center po natin. Again, nabanggit ko po kanina, ang tsunami, maaari po itong dumating in a split seconds and a split minutes, kaya mas maganda po yung mabilis na aksyon ng ating po mga kababayan.
Okay. Ma'am, pagbati na lang din po, no, ma'am, at ingat din po sa ating mga kababayan kasama po natin sa Philippine Coast Guard. Also, I understand, tumutulong na rin po kayo doon sa ibang pag-check na rin po ng mga nasirang mga gusali. Talagang kita po namin sa inyong social media accounts. Siguro, ma'am, ano na lang po mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nagpapakalat po ng maling balita patungkol po doon sa mga rescue efforts na ginagawa po ng PCG, katuwang po iba mga ahensya patungkol po sa nangyari pong lindol dyan sa Mindanao, ma'am? Well, una-una, Prof, ang ating po reminder, nagiging maaga po naman po tayo sa paglabas po ng mga informasyon para maiwasan po itong pagkalat ng mga maling informasyon sa lahat ng mga social media platforms po natin. Just follow lang po yung ating pong official social media accounts, particularly sa Facebook, Instagram, and X. Naglalabas po tayo ng ating mga regular updates dyan. And of course, as we will be expecting possible aftershocks pa rin po, no, ang atin pong paalala sa publiko ay manatili po tayong kalmado, maging mapagmatsyag po at sumunod po sa mga advisories at mga safety instructions po ng lokal na otoridad at iba pa pong ahensya. Palagi po tayong makikinig sa balita para again ang ating po mga actions ay nakaayon din po sa magiging kautusan po ng ating mga local government units. At iwasan po muna maglayag, no, kung meron po tayong nakikita na pagtaas or paglakas po ng alon sa ating po mga baybayin. Well, on that note, maraming salamat po Commodore Noemi Cayabyab ng Philippine Coast Guard sa inyong pagbabahagi ng mahalagang impormasyon at patuloy na paglilingkod para sa kaligtasan ng ating mga kababayan at sa updates na rin po, ma'am. Thank you so much. Ingat po sa ating mga Coast Guard personnel at sa ating lahat. Thank you, ma'am.